Bakit laging handa ang Pasig? Ito ang sikreto ni Mayor Vico. Tuwing merong paparating na bagyo, mapapansin nyo, yung Pasig lagi siyang alerto. Meron siyang mga announcement agad at reminder sa mga updates at syempre si Mayor Vico Sotto laging nauuna yan sa paalala. Pero paano nga ba nagawa ni Vico na maging palaging handa sa Pasig? At bakit parang hindi ganoon nadadala ng bagyo ang lungsod nila kumpara naman sa ibang lugar? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Pilipinas Politalks. And here's the thing, I'm Magenta and I will be the one who's going to tell you what is all about dito, especially sa Pilipinas Politalks. So alam naman natin na ang Pasig ay isang lungsod na madalas tamaan ng ulan at ng baha. Pero kung napapansin nyo, parang nagiging bihira mo nang marinig ngayon ang Pasig na lubog. Kasi over the years, unti-unting nagbago yung system. Hindi na ito yung tipong panic mode kapag mayroong storm signal. Meron na kasing tinatawag na clear communication, maayos na rin ang coordination dito, at mabilis na rin ang pagkilos. Pag nag-a-update ang Pag-asa, meron nag-outpost ang Pasig na si PO, si Mayor Vico mismo. Short, clear at walang halong politics, straight to the point. Ito ang gagawin, ito ang dapat bantayan, something like that. Yan ang gusto ng mga tao, mabilis at malinaw. Isa naman sa mga sekreto ni Vico ay maagang coordination, hindi yung last minute meeting. Bago pa man kasi dumating yung bagyo, naka-alerto na yung mga barangay, may mga nakahandang rescue teams na at meron ng assigned na logistics. May naka-standby na evacuation sites at hindi lang basta rescue, data-driven din sila. Ibig sabihin, alam ng LGU kung alin ang area na madalas bahain, kung saan ang unang tataas ng tubig at paano magre-respond ng mabilis. Tapos yung mga residente hindi rin clueless. Lagi silang merong reminder kung paano maghanda, mag-ready ng go bag, alamin ang evacuation center at i-charge ang cellphone. Simple lang pero malaking tulong syempre. Kaya kapag may update si Vico, automatic alam ng tao kung ano ang kanilang dapat na gagawin. Hindi na kailangan magpanik kasi nga meron ng magandang system. Isa pang factor kung bakit effective is yung trust. Merong tiwala ang tao sa mayor na kaya pag nag-a-announce siya, sumusunod sila agad. Hindi na kailangan ng pulis para magpa-evacuate kasi may respeto at tiwala naman sila. At syempre, si Vico mismo, hindi lang sa office, minsan makikita mo yan sa command center o nasa labas mismo, umiikot, nagmo-monitor. Meron siyang leadership by example. Walang drama, walang script, pero totoo. At dahil dito, naging kultura ng Pasig ang pakikipagtulungan. Hindi lang utos at sunod, kundi tara, sama-sama nating solusyonan. Yan ang malaking pagkakaiba sa ibang LGU. Ngayon, maraming lungsod ang tinitignan ng Pasig bilang modelo ng disaster preparedness. At syempre, pagdating dyan, merong sistema, merong clear chain of command, maayos ang relief distribution at mabilis ang response. Pero higit pa doon, in long-term thinking, hindi lang tuwing may bagyo ang galaw, tuloy-tuloy ang drainage projects, environmental programs, at proper waste management. Kasi alam nila, kung gusto mong bawasan ang epekto ng sakuna, kailangan mo ring alagaan ang kalikasan, at ito ang magandang tularan ng ibang LGUs. Hindi lang reactive, kundi proactive. Hindi lang umaasa sa national government, kundi kumikilos mismo sa lokal na antas. Ang tunay na leader ay hindi lang makikita kapag may camera or kalamidad. Yung tunay na tahimik na nagtatrabaho bago pa dumating ang dilubyo. At ayan si Mayor Vico Sotto. Regarding dyan, ang alkalde na nagpapatunay na ang disaster preparedness ay hindi trabaho, kundi isang kultura. Kulturang dapat tularan ng bawat lungsod ng Pilipinas. And here's Magenta. As I said, ang mayor na si Vico Sotto is always advanced to what he is doing. Kaya here in the Pilipinas Politalks, gusto namin ng mga ganitong kwento ng pamumuno at serbisyo. Kaya isa yan sa mga hina-highlights ko dito sa channel na to kasi napaka-importante rin naman na mabigyan tayo ng sapat na karunungan and knowledge about it so we can definitely understand how this thing's working, right? And regarding dito sa bagyo na to, I definitely think na Pasig City is one of the most advanced cities na meron tayo right now sa buong Pilipinas, and that is for the help or with the help of our Mayor Vico Sotto. Kaya tuloy-tuloy lamang tayo dito sa Pilipinas Politalks, and do not forget to like, share, and subscribe hanggang sa susunod nating diskusyon.